It's already 8 o'clock. We have to start now yung ating class. This is a discipleship class. And at the same time, this is our Sunday school. No? Pero basically, this is a discipleship program ng simbahan. And today, magkakaroon tayo ng panibagong klase. We will be moving doon sa yung 5 solas, Sola Scriptura, the second is Sola Fide. So we will be discussing the Sola Fide. Asan na yung aking dalaga? Ara, have you given Pastor Walter his paper already? Yes, sir. Okay, thank you. Ay, Pastor, panalangin tayo. Sige po. Tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon sa umagang ito at nagpasalamat sa buhay na meron kong tayo. Dakilang Diyos na may likha ng langit at lupa, pinupuri, pinapasalamatan, at linulawalhati po namin ang iyong banal na pangalan, O Diyos. Muli, Ama, kami po ay narito sa umagang ito nagpapasalamat, O Diyos, muli sa panibagong buhay at lakas na iyong kaloob sa buhay ng bawat isa. Lord, hindi po lingid sa iyo ang laman ng aming puso't isipan. Marami kami nagawang pagkukulang at pagkakasala, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa kapatawaran na patuloy mong inigagawad sa buhay ng bawat isa amin. Lord, salamat po, Panginoon, sa umaga ito. Sa aming Tatay Arnel, Panginoon, na iyong gagamitin upang magayag at magturo ng karunungan na meron sa iyong mga salita. Dalangin po namin, O Diyos, na ang karunungan sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu ang isang patuloy, Panginoon, na sumaklaw at sumakop sa kanyang puso at isipan. At sa aming mga nakikinig, Panginoon, ng iyong mga salita, dalangin ko nga po, O Diyos, Lord, bigyan mo kami ng isang bukas na puso, isang mapagkumbabang puso na laging handang matuto at pasakop sa iyong mga salita. Lord God, Lord, we pray. Salamat po sa karunungan na ilalagay mo sa aming puso. Lord, ang aking dalangin, ang aming dalangin, Lord God. Lord, ang karunungan ito, Lord God, ay hindi maging ugat upang kami ay magmalaki. Because, Panginoon, ang karunungan na aming matututunan, Lord God, ay magamit namin, Lord God, upang maraming tao ang makakilala sa iyo, Panginoon Jesucristo. Salamat po, Ama, sa karunungan. Ituturo mo na sa amin sa umagang ito. Lord, wala po kami ibang pupurihin. Wala po kami ibang sasambahin at wala po kami ibang dadakilain at pasasalamatan, kundi ikaw lamang, O Diyos. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Lord. Okay. Nakakatuwa kasi itong ating klase na ito, marami pala ang naaabot. Kasi hindi lamang doon sa mga taga-simbahan natin ang nakakapanood. At ito palang ating klase na ito ay kumakalat dahil yung mga nakakapanood, isinishare din nila sa iba. Yes po. Ang dami kasi yung iba nag-text sa akin, nag-PM sa akin, sabi sa akin, Sir, pwede bang ilagay mo sa YouTube kasi yung ginagawa mo napuputol daw yung sound. Yung iba kasi hindi ko alam kung lagay natin dito sa regular lamang, meron yatang certain period of time lang ang pagkatapos nawawala na. Kaya sabi nila, Sir, ilagay mo na lang sa YouTube kasi pag sa YouTube nakalagay, nababukuha namin yung link at saka nakokopya namin. So, malamang ito ang gagawin natin para marami pa ang mga makakuha. At yung iba kasi gusto nilang may kopya sila eh. So, sabi nila, Sir, ilagay mo sa YouTube para nakokopya namin yung link. Download po. Nada-download. At ang problema niyan, hindi na tayo high-tech, hindi na katulad nung araw, kaya kinakailangan ko ng tulong siguro kung paano ito mailagay sa YouTube. At another thing, gusto kong magkaroon ng podcast. No? Doon sa podcast kasi makakapagturo pa ako ng iba pang tuloy na maiksi lang. At yun ay maganda dahil lang sa marami ang kwan. Natutuwa ko, shout out doon sa mga nanonood at saka nakikinig ng aking mga turo. Baging yung aking mga kasamahan sa Reserve Force, nagugulat ako, nag-text sila sa akin, PM, sinasabi, Sir, pwede bang pakilagay mo sa YouTube para makuha namin yung link? Nakakatuwa naman kasi marami ang nakakagusto dito sa ating mga pinag-aaralan. Ngayon, natapos na natin yung TULIP, TULIP, sinusunod natin yung tinatawag na 5 solas. Now, gusto kong ipaliwanag sa inyo kung saan ito nanggaling. Bakit merong TULIP at bakit merong 5 solas? Actually, natapos na natin yung Sola Scriptura, no? Na scriptures alone. Okay. Again, gusto kong i-remind sa inyo yung TULIP, yung TULIP. Ang gumawa niyan ay, ang nag-summarize niya, kung ibig sabihin na nagbago ng naggawa ng konsepto niya si John Calvin.
Okay? Yun namang 5 solas, ang nagkonsepto naman yan ay si Martin Luther. Okay? Now, itong mga bagay nito ay nabuo during the time na tinatawag natin Reformation period. Okay, ano yung Reformation period? Okay, dito na tayo, maganda kasi ito. Babalik tayo doon sa kasaysayan. No? Siyempre, yung kasaysayan, hindi natin pwedeng sabihin mali yan kasi kasaysayan yan. Merong iba na gumagawa ng kasaysayan, minamali ang kasaysayan, na sabi nga yung kasaysayan daw yung ginagawa ng mga kung sino yung nananalo tulad sa gera. Like in the Philippines, noong Second World War, makita mo dito sa kasaysayan dito, laging bida yung mga kano. In reality, mostly mga Filipino guerrillas o Filipino patriots yung mga may gawa, pero pagdating sa kasulatan, nagagawa sila ng history, puro mga Amerikanong bida. In reality, hindi naman talaga ganun ang nangyari. But in church history, hindi natin pwedeng baguhin yan. Ano? Kung ano yung kasaysayan ng simbahan, simula nung kapanahon ng Panginoon Jesus, hanggang sa kasalukuyan, hindi natin pwedeng baguhin yan. Ano? Dahil yan ay kasaysayan, meron yung timeline. Ngayon, bakit nagkaroon ng 5 nung solas? Or yung sola scriptura, sola fide, tapos yung sola gratia, tapos yung pandalawa. In reality, dito sa 5 solas na to, merong emphasis lang yung dalawa, no? Yung tatlo. Sola scriptura, sola fide, at saka sola gratia. Ngayon, bakit ba itong mga ito ay naisulat? O bakit ito ay sinamarize at nilagyan ng pangalan ni Martin Luther? Actually, Martin Luther started the 5 solas. Ang issue kasi, may issue kasi noon. May issue nung by that time. 15th century. By the way, meron tayong era, di ba? Meron tayong prehistoric. Ano ngayon? Mga era natin. Ano yung una? Prehistoric, ganun ba? Tapos medieval. Medieval yan. Oh, ano yung una? Prehistoric, medieval, and modern. Renaissance. Renaissance is also entry, yun ang pag-entry sa modern period. After ng Renaissance, very, very close, 15th century, Renaissance period. But at the same time, ang Renaissance period, that is also the starting point ng modern age. Okay? Anong kasunod ng modern age? Sino nakakalam? Anong kasunod? Prehistoric, medieval, modern, o Renaissance. The modern, ano kasunod? Ano kasunod ng modern? Extinction. Dahil modern age tayo ngayon, magigera na ng nuclear war, wala nang matitira sa atin na kasunod ng modern, extinction na yan. Di ba? Hanggat hindi, sabi nga ng Panginoon, kung hindi daw niya pipigilan ng andigmaan, walang matitirang tao sa sanlibutan. Di ba? So ngayon, let's go dun sa sola fide. Ang issue kasi ng sola fide o ng faith alone ay dahilan sa nagkaroon ng problema doon sa simbahan ng Roman Catholic Church. Okay, again, dito nag-umpisa ito sa Roman Catholic Church. Nung isa sa mga pare ng Roman Catholic Church, actually he was a lawyer turning monk, pagkatapos ay siya nga naging pare doon, ay meron siyang isang napansin na suliranin. Actually, hindi isa lang yung napansin niya. 95, that's why nag-post siya ng 95 thesis si Martin Luther. Napansin ni Martin Luther na medyo may problema pagdating sa doktrina ng kaligtasan. Okay? Sapagkat sinasabi doon sa simbahan Romano-Katoliko na kung saan siya nanggaling, actually doon sila nanggaling, karamihan sa Reformation period, mga Roman Catholic nanggaling yan. And these people, kaya sila sabihin natin nag-question sila dahil sa nakita nila na parang meron yatang taliwas o merong suliranin sa katuruan ng simbahan, kaya tinatanong nila. Okay, nang isa dito si Martin Luther na nagtanong siya, bakit yung kaparaanan ng daw ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng indulhensya? Sino nakakaalam sa inyo ng indulhensya? Hindi, pareho din niya ng indulhensya eh. Indulhensya. Ito yung simula nung pagkakaroon ng 5 solas. Dito nag-umpisa yung 5 solas, yung sola scriptura, sola fide, sola gratia, tapos sola Christos, at saka yung solis Deo Gloria. Okay? Diyan nag-umpisa yan doon sa questions of indulgence. Ano yung indulgence? Or indulhensya? Maluhong pamumuhay. Maluhong pamumuhay ba ang indulhensya? Meron ba pang indulgences kayo sa Roman Catholic Church? Wala na, no? Inalis na nila yan. Self-indulgence. Indulgence. Pakitingin nga doon sa inyong, GMG. Labis sa pagpapakasaya po ba? Indulgence. Ano yung indulgence? Gusto ko alam kong sagot, siyempre, pero gusto kong galing sa inyo. Kasi dito nag-umpisa yung tinatawag na pagkabuo formulations ng 5 solas ni Martin Luther.
Ano yung indulgence? Actually, dalawang klase yung indulgence. Dalawang klase yan. Ano? Ano yan? Sa Tagalog, pagpapalayaw. Pagpapalaya? Ganito yan. Pagpapalayaw. Yung indulgence, kinakailangan mong magbigay ng pera sa simbahan na Romano-Katoliko, at kapag ikaw ay nagbigay ng pera sa Roman Catholic Church by the time around 15th century, ay yung kaluluwa. Well, ginagawa pa rin natin ito, no? Ito yung mahal na, yung undas, nagpapadasal doon sa mga patay, di ba? Ginagawa pa rin pala hanggang ngayon yan. Ang indulgences kasi, ay pag ikaw ay nagbigay ng pera, yung kaluluwa ng namatay ay pupunta sa langit. Depende yan. Dalawang klase ang indulgences, yung plenary at yung parang pinaka-final. Yung plenary, parang halfway lang yun. Yung isa, complete. Okay? Pag ang binili mo, yung plenary lang, hindi automatic pupunta. Pero pag yung isang final na, yun ang diretsuhan kagad sa langit. So, ito yung doktrina ng simbahan na nag-umpisa pa kay Pope Urban II noong around mga 1095 AD, na kung saan ay nagkaroon ng First Crusade, yung krusada papunta sa Israel sapagkat ang Jerusalem ay nasakop. Ano? Ngayon, nang masakop ang Israel, yung mga Roman Catholic, pinapunta doon yung mga knights, alam niyo yung mga crusade. At ang sabi doon ni Pope Urban II, yung sino mang mga tao na pupunta doon sa Jerusalem for the First Crusade, ang sino mang pumunta doon na magsundalo at lalaban doon sa gera, digmaan para kunin uli ang Jerusalem, ay magkakaroon ng absolute pardon. Ibig sabihin, pag pumunta ka doon, yung kaluluwa mo, buhay ka pa, pupunta ka na sa langit. Yan yung doktrina ng simbahan. Ngayon, kung hindi ka naman pupunta, okay lang, parang plenary. At ito ay naulit-ulit during the time nang ginagawa yung basilika. Nakita niyo yung basilika? Yung makikita niyo pag pumunta na yung Pope, di ba, pag merong inauguration, tapos makikita niyo yung merong tori doon, yung parang tawag ito. Actually, yun galing sa Egypt yun eh. Yung parang needle na gano'n, yung Patras needle. Pagkatapos merong simbahan doon na malaki, yung bilog, yung Vatican. Actually, by that time, nung ginagawa yan, dyan inilagay ang indulgences so that they could earn money para sa pagpapagawa ng simbahan yun. Now, ganito yun. Ang ginawa dito, para ang kaluluwa ng iyong kaanak ay pumunta sa langit, you have to buy a certificate. May price. Para bang may certificate of indulgences. Bibili ka nun, pag bumili ka nun, babayaran mo yon. At kapag yung pera mo, during the time ni Tetzel, because si Johann Tetzel ang siya nagbibenta nun, pag daw inilagay mo yung pera mo doon sa baon ng lagayan ng pera, the moment na kumalansing sa ilalim yung coins o yung pera mo, yung kung sino man yung binilhan mo ng certificate of indulgences, pag tumunog yun, automatic yung kaluluwa pupunta sa langit, makakaalis sa purgatorio. Kasi ang Roman Catholic may purgatory. Wala naman sa 66 Bible yung purgatory. But doon sa 72 na meron. So ngayon, ito yung kini-question ni Martin Luther na pare, di ba sabi sa banal na kasulatan, ang kaligtasan ay nanggagaling sa Panginoon na ito'y biyaya ng Diyos. Eh bakit biglang pwede kang bumili ng certificate of indulgence pagkatapos pag inihulog mo yung pera at kumalansing, automatic pupunta yung kaluluwa sa langit. Ibig sabihin, pwede mo palang bilhin ang iyong kaligtasan. Pakibasa nga ng Romans 1:17. Pakicheck ko yung Romans 7. So ito yung naging issue kung bakit ang 5 solas na buo. No, dito nagaling yan. 1:17. Pakibasa, tingnan natin. Sapagkat ipinapahayag sa magandang balita kung paano itinuturing ng Diyos na matuwid ang tao. At ito ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. Ayon nga sa kasulatan, sa pananampalataya mabubuhay ang matuwid. Okay. Ito yung nasumpungan ni Martin Luther na talata sa Biblia, sa Roma. So anong sabi diyan? Paano daw maliligtas ang tao? Sa pamamagitan ng pananampalataya. May kasama bang gawa na sinasabi? Wala, di ba? From faith to faith.
So nagtataka si Martin Luther, bakit ang sinasabi ng kasulatan is faith to faith, ang kaligtasan ng tao sa pamamagitan ng pananampalataya, bakit pwede mo bilhin? Di ba? So may discrepancy ngayon. So out of this, nag-post si Martin Luther ng 95 thesis, in-question niya to, teachings of indulgences. At ang sinasabi pa ni Martin Luther, kung kaya naman palang pakawalan ng Pope yung kaluluwa ng tao sa purgatorio, bakit kinakailangan pambilin? Bakit hindi na lang pakawalan lahat? Hindi ba? So that was the question of Martin Luther had doon sa questions of indulgences. Dahil ang sinasabi dito, ang kinakailangan daw ng tao para maligtas ay kinakailangan bumili ka ng sertipiko ng indulgences o ng indulhensya. At kapag bumili ka nito, yung kaluluwa ng iyong mahal sa buhay, kung saan ay nasa purgatorio, ay aakyat sa langit. Now, ang tanong, ito ba ay umaayon sa katuruan ng Panginoon? Hindi. Bakit? John 14:6. Anong sabi? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Now, pag tinignan mo ito, merong discrepancy. Ibig sabihin, iba ang sinasabi ng banal na kasulatan at iba rin naman ang itinuturo ng simbahang Romano-Katoliko. Kasi sa simbahang Romano-Katoliko, una, hindi sila sola scriptura. Diba? Ang Roman Catholic Church is not a sola scriptura. Bakit? Ang mga Roman Catholic ay naniniwala sa Biblia, but their Bible has 72 or 73 actually. Meron silang tinatawag na Deuterocanonico. Idinadagdag nila ito sa lumang tipan. At karamihan ng doktrina ng Roman Catholic, katulad ng mga venerations of the saints, yung sa mga patay, pati dito sa indulhensya na ito, dito nila ito hinahango. Na hindi naman tinatanggap ng mga protestante na kung saan ay pinanggalingan ng mga ebanghelikong simbahan ngayon. So, nakikita natin dito na hindi sola fide, hindi sila sola scriptura at hindi rin sila sola fide. Dahilan sa kanilang sistema ng kaligtasan na hindi nakabatay sa pananampalataya lamang, kundi ito bagkos ay nakasalalay sa pananampalataya at pagsunod sa doktrina ng simbahan at pagsunod sa kanilang tradisyon. So, hindi sola scriptura. Ngayon, ito yung kini-question. Bakit mo dadagdagan ang katuruan ng ginawa ng Panginoon doon sa Ebanghelyo? Ang ipinapangaral ng Panginoon sa atin at pinatatanggap sa atin ay ang Ebanghelyo. Hindi ito dapat dagdagan sapagkat yung katuruan ng indulhensya or indulgences, hindi ito kasama sa gospel. Di ba? Yung katuruan ng doktrina ng simbahan ng Roman Catholic is not also included in the gospel. And the traditions of the Roman Catholic Church, katulad ng fiesta, yung mahal na araw, whatever it is, hindi rin ito itinuturo sa gospel. Kaya nga, ang sinasabi ni Martin Luther by that time, dapat tayo ay maging sumunod lamang sa kasulatan at kung ano ang sinasabi ng Biblia o ng kasulatan, ito lamang ang dapat nating sundin. Ito ay hindi natin dapat dagdagan. Okay, sinulat natin, di ba? Pinag-aralan natin din yung sa sola scriptura doon sa Galatians 1:8-9. Di ba? Galatians 1:8-9. Pakibasa ulit, tingnan natin. Kasi iikot tayo dito sa mga talatang ito. Pakibasa ng Galatians 1:8-9. Galatians chapter 1, verse 8, 9. 8 and 9, dalawang talata. Sumpay nawa ng Diyos ang sino man kami o maging isang anghel na galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangangaral namin sa inyo. 9. Sinabi na namin sa inyo noon at muli kong sasabihin, kung may mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo, sumpain siya ng Diyos. Okay. Napansin niyo ba yung pagkakasulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia? Anong napansin niyo dyan? 8 and 9, anong napansin niyo? Merong ibang gospel. Okay, kung may magturo ng ibang gospel doon sa gospel na tinanggap niyo sa Ebanghelyo. Pero meron, tingnan niyo yung dalawang yan. Anong mapapansin niyo doon sa dalawang talatang yan? Tingnan niyo mabuti. Parehas merong sumpay na wasyo. Pareho sila. Ibig sabihin yung 7 inulit sa 8.
Pag ganun ang sinasabi dito, kapag inuulit ang isang bagay, anong pinapakita doon? May diin, di ba? Empathic. Very, very strong na sinasabi ni Apostle Paul. Hindi man lang niya sinabi minsan isang beses. Sinabi ni Apostle Pablo, 2 beses inulit pa niya. Kapag inuulit mo ang mga bagay na ito, anong ibig sabihin yan? Kapag inulit ang isang bagay, may emphasis, merong importansya. And therefore, in the Bible, dito sa New Testament, this is the only time that you will find that Apostle Paul made the two one yung kanyang isang kaisipan na inulit niya. Dito lang sa Galatia 1:8-9. Ibig sabihin ba, mahigpit si Apostol Pablo na ipinangangaral na kahit anong gawin nyo, wag ninyong babaguhin ang Ebanghelyo. Very strict si Apostol Pablo sapagkat pag binago mo na ang Ebanghelyo, hindi na ito yung tunay na pangyayari sa naganap sa buhay ng Panginoon. Hindi ba? At ito yung kalimitan na ginagawa ng karamihan ng mga nananampalataya doon sa pananampalataya at gawa. They are adulterating the gospel. Sapagkat pag hindi mo inadulterate ang gospel, hindi ka makakapagturo ng faith plus work. Kapag ikaw ay naging totoo sa pagtuturo ng Ebanghelyo, isa lang ang lalabasan mo. Pananampalataya lamang ang magiging kaligtasan. At hindi na kayang tanggapin yun sapagkat paano ka magtuturo na yung 10% mo o yung tithes mo ay must. Diba? Katulad ni Apollo Kibuloy. Importante ha, it is a must for you to give the 10%. Basahin nyo, panoorin nyo yung kanyang turo. Pwede mo bang sabihin yun doon sa pananampalataya lamang na kung saan kapag ikaw inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, ikaw ay mayroong kalayaan ng konsensya. Pwede ka ba magdikta ng 10% kung may kalayaan ng konsensya yung tinutukan mo? Pwede ba? Na idiktahan mo yon? Hindi eh. Bakit? Sapagkat bakit mo ako didiktahan? Kahit hindi mo ako diktahan, nalalaman ko ang sarili ko sa harap ng Panginoon dahil lang sa sinabi niya na ako'y may kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang biyaya, paano mo ako didiktahan? Mas susundin ko ang aking Panginoon kaysa sa iyo. Eh ito talaga didiktahan ka sa 10% ng iyong kita dapat mo ibigay sa simbahan. At hindi lamang yan, almost lahat ng simbahan na kung saan ay nagtuturo ng pananampalataya at gawa, laging kasama ang pagbibigay ng ikapo ng derechahan. Without giving the 10% or the tithes, then you will not go to heaven. Kasi kasama doon sa faith plus work yung 10%. Di ba? Sa atin ba itinuturo na must ang 10%? Dito sa simbahan ito, kasi binatnan ko na. Dito ba obligado kayo magbigay ng ikapo? Obligado ba kayo? Ano po yung desire ng... Hindi, obligado ba kayo? Hindi po. Okay. So sa simbahan nito, hindi obligado na magbigay ng ikapo sapagkat ang itinuturo sa banal na kasulatan sa Bagong Tipan, magbigay ka ng ayon sa kalooban mo. Ayon sa nakagustuhan ng puso mo. Ngayon, kung ang puso mo nagbibigay na more than doon sa 10% ng kinikita mo, di ba maganda yon kasi hindi ka obligado? Eh paano kung hindi mo kayang magbigay ng 10% dahil wala ka namang trabaho? Di ba? That is why mahirap doon sa nagtuturo ng faith plus work yung hindi magturo ng ikapo kasi yun ang kanilang kinabubuhay. And mapapansin ninyo, sinabi ko na nung una, karamihan at kalimitan doon sa mga nagtuturo ng faith plus work na mayroong mga ikapo, kalimitan yung mga yan, meron silang kakayahang bumili ng mga mamahaling sasakyan, mamahaling jet, aeroplano, everything. Pero katulad natin na walang obligations ng 10%, ano kaya nating bilhin? Pwede na muna kapi dyan. Okay. So ito yung reason na nakita ito ni Martin Luther na during that time, ibinibenta yung kaligtasan sa pamamagitan ng indulhensya. Bagay, ito yung natapos na 50th century, nung matapos na yung cathedral, pinigil na yung pagkuha ng indulhensya. Pero hanggang sa ngayon, nangyayari pa rin ito. Alam niyo kung bakit? Pag mahal na araw, ikaw ay pupunta, hindi ba mahal na araw? Undas. Pag-undas. Ano yung undas? November 1. Pag November 1, actually November 2, ang All Souls Day. All Saints Day ang 1, All Souls Day ang 2. Ngayon, anong ginagawa nyo dito sa panahon na ito? Roman Catholics. Pumupunta sa sementeryo, nililinis ang mga pansyon
At pagkatapos, nagdadatingan sila doon at nagdadala ng kandila. Pero merong gumagala. Sino ang gumagala? Kamatayan. Hindi. Sino gumagala? Pare. Diba? Gumagala ang pare. Pagkatapos na gumagala, siya ay magdadasal, babayaran mo para ipagdasal yung namatay mo. Hindi ba? Kahit hanggang ngayon, ginagawa nila yan. Okay, bakit ipinagdadasal? Sapagkat naniniwala sila na ang kaluluwa ng kanilang namatay ay nasa purgatorio, ang kaya sila ay nagpapabayad doon sa pari para ipagdasal yung namatayan para ito ay pumunta o umalis sa purgatorio papunta sa langit. Isang magandang tanong dyan. Kasi pinag-uusapan natin ito kasi dito nagsimula yung sola fide. Yung 5 solas, dito nag-umpisa, ito yung pinagmulan. Okay? Ito yung question eh. Kung bakit pinatibay ni Martin Luther yung katuruan ng kasulatan. Bagamat si Martin Luther isang pare. Pero siya isang pare na nakakaintindi kung ano nakasulat sa kasulatan. Na kung saan ay kinontra niya yung katuruan ng kanyang sariling simbahan dahil sa ito nakita niyang mali. Di ba? Hindi itinuturo ng banal na kasulatan na merong purgatorio. Doon sa 6 Wala. So, kine-question ni Martin Luther at saka sinasabi niya kung ang Papa daw sa Roma ay merong kapangyarihan na pakawalan ang kaluluwa sa purgatorio, siya bilang ama ng simbahan, bakit hindi pa niya pakawalan lahat? Diba? Bakit kinakailangan pa na bumili ng sertipiko ng indulhensya para pag bumili nun, tsaka pa lamang niya palalayain? Diba? So, merong problema. And that is the very reason why the 5 solas was created. Para makita ng mga mananampalataya na sa pamamagitan ng 5 solas na ito yung parang pinaka-summary ng sinasabi ng kasulatan kung ano ang tama patungkol sa kaligtasan. Okay, totoo pa talaga yung sinasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos? Yes po. Tama ba yun? Ano bang ibig sabihin ng biyaya? Iba yung biyaya. Huwag kayong magkakamali doon sa biyaya at saka biyaya. Biyaya kinakain yung masarap yun, di ba? May biyaya sila. Biyaya, hindi biyaya. Okay, ano yun? Biyaya, anong biyaya? Juan. Anong biyaya? Pag binigyan ka ng biyaya, anong ibig sabihin ng binigyan kita ng biyaya? Regalo. Binigyan ka ng regalo. Biyaya. Yes. At yung binigay ko sa iyong regalo, napilitan ba akong bigay sa iyo? Hindi. Hindi. Kasi nga biyaya nga eh. Sa English, ang biyaya is unmerited favor. Amen. When you say unmerited, ibig sabihin na? Walang kapalit. Walang kapalit. Ito yung pabor ng Diyos na ibinigay sa iyo na walang kapalit. Ay bakit mo kinakailangan gumawa ng mabuti? Pag ang biyaya ay binigay sa iyo at ikay gumawa ng mabuti dahil sa mabuting gawa, dahil sa biyaya na binigay sa iyo, hindi na ito biyaya. Biyaya na. Okay? Ang biyaya is unmerited favor. Ibig sabihin ito ibinibigay sa iyo ng walang kapalit at hindi mo pwedeng palitan kasi nga biyaya ito. This is grace of God. The grace of God. Hello, Grace! Nandiyan ka ba? Di ba? It's a grace of God. At kapag sinabing grace, hindi mo ito po pwedeng palitan. Kasi kapag ang biyaya ay pinalitan mo, hindi na ito biyaya. Ito ngayon ay nagiging bentahan na, bili na. Di ba? Biniyaran mo na. Binayaran mo na. Efeso 2:8 at 9. Pakibasa. Ephesians 2:8 and 9. Pakibasa niya. Ephesians 2:8 and 9. Ano sabi ng Ephesians 2:8 and 9? Efeso 2:8 and 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya wala dapat kayo malaki. Sige, diyan ka lang. Isa-isa, intahin, ano natin, ihanay natin. Ephesians 2:8 and 9. Ano sabi diyan? Una. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo Okay. ay naligtas. Ang kaligtasan daw ay kagandahang loob ng Diyos. Okay. Paano nyo masasabi na ang kaligtasan ay kagandahang loob ng Diyos? Libre. Okay, libre. Bakit? Paano naging kagandahang loob ito ng Diyos?
Kusa. Ipinadala niya ang kanyang Kusa niya ibinigay. bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kagandahang loob ng Diyos. Sino ang kagandahang loob ng Diyos? Ang Panginoong Jesus. Dahilan sa sinasabi sa Roma 3:23 na lahat tayo ay nagkasala at walang makakaabot sa atin sa Panginoon dahilan sa kasalanan ito, ang Diyos ay gumawa ng paraan sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang magpunta doon sa krus at mapako para sa katubusan ng ating makakasalanan. He sacrificed His own Son. I mean, by the virtue sinasabi natin sa divinity, na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya dito sa kanyang ipinadala ito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Remember that salvation is a gift of God. Ito ay kagandahang loob ng Diyos. Ito'y kusang ibinigay sa iyo. Anong sinasabi mo kinakailangan kang gumawa ng mabuti? Hindi na ito kagandahang loob ng Diyos kung ganyan ang iyong paniniwala. At lahat alos ng paniniwala dito sa mundo ng Kristyanismo ganyan. Almost lahat. Mangilan-ngilan lamang ang naniniwala na ang kaligtasan ay hindi pwedeng mawala sapagkat ito'y kagandahang loob ng Diyos na ibinigay sa iyo sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang bugtong na anak para tubusin ka sa kasalanan. Naintindihan niyo ako? Yes. Tama ba yung logic ko? Di ba? Ganun naman talaga eh. Pag basahin mo ang kasulatan at susumahin mo, ganun ang lalabas niya. Okay, bukod doon sa kagandahang loob ng Diyos, ano pang sabi? Sapagkat sa kagandahang ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. May kasunod bang sinabing gawa? Wala. Maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Tandaan ninyo, ito tatandaan nyo, ito'y mananampalataya na, hindi pa ito mananampalataya pa lamang. Kaya nung sinasabihan ni Apostol Pablo, simbahan na yan. Katulad na natin yan, nananampalataya na, given na yan. Kaya nga sinasabi ko, yung mga nagsesetas ng banal na kasulatan, katulad ng sulat ni Apostol Pablo, kung sila ay hindi pa talaga tunay na mananampalataya sa Ebanghelyo, wala silang karapatang mag-quote. At wala silang karapatang gumamit niya sapagkat si Apostol Pablo ang tinuturan niya mga mananampalataya na sa Ebanghelyo. Kung gagamitin mo ang sentas ni Apostol Pablo at ang iyong sinasabihan na hindi pa mananampalataya, you're misquoting. Di ba? You are misquoting. Pwede mong sabihin by principles of Apostle Paul, pwede. Sa prinsipyo ng katuruan na sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat, pwede mong sabihin yun. According to the principles of what he had written. But if you will say it directly, ikukot mo, sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, itong dapat niyong gawin. Teka muna, bakit? Yung ba taga-Roma at ikaw pareho? So hindi mo po pwedeng itulad yung sarili mo sa taga-Roma sapagkat una, modern age na tayo, iba yung kanilang panahon. Pero yung prinsipyo ng banal na kasulatan sa pagkakasabi ni Apostol Pablo, the same. So you will be quoting the principle, not direct quotations from the word or the letter. Naintindihan niyo ako? Lalo na sa mga pastor, ito ang error ng mga pastor eh. Lalo-lalo na doon sa hindi manda, gagamitin nila yung sulat ni Apostol Pablo. Bakit? Pero yung bang pinagsasabihan mo is the same doon sa mga tao na pinagsulatan ni Apostol Pablo? No. So you cannot use it. You can use the principle na sinabi ni Apostol Pablo na pwede pang applicable sa ngayon, but you cannot directly quote it because the time is not the same. Naintindihan niyo ako? Yes. Tamo kayo na tamo dyan, ha? Okay. So, nakita nyo. Ito rin natin. 8 and 9. Sige. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito na maliwanag yung sinasabi. Bakit ipinagpipilitan lang? Na ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Bakit igigiit mo na kinakailangan merong gawa? Alam niyo, very, very tricky itong mga tao to na nagsasabing ang kaligtasan ay kaligtasan sa pananampalataya. Ang gagamitin nila dyan, meron silang talata, I think even in Titus, hindi nila itutuloy. Puputulin nila. Pagkatapos putulin, sasabihin ko, ito yun. Kinakailangan, ituloy mo yung pagbasa mo. Ituloy mo kasi walang nakasulat sa kasulatan na nagsasabi na ang kaligtasan ng tao ay sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya at gawa. Sapagkat pag ginawa mo yung pananampalataya at gawa, hindi na ito kagandahang loob ng Diyos.
Hindi na ito biyaya. Di ba? Ito yung lagi kong igigit na lagi na lang sinasabi ko, mali ka yan. Kasi dalawa yan. Even sa protestante, meron din ganyan eh. Yung tinatawag na mga tagasunod ni Jacobus Armenius. Even sa protestant, meron ganyang grupo eh. I think the UCCP and Methodists have the same principle. Na faith plus work. Pero yung evangelical and Pentecostal, hindi. Sola fide talaga yung mga yun. Okay. So, nakita ninyo, hindi po pwede mangyari. Pagbalik-baliktarin mo man, na ang kaligtasan ay pananampalataya at gawa. Hindi pwede. Sapagkat pinagpilitan mo yan, binabaliwala mo ang kamatayan ng ating Panginoong Yesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyong sarili at ikaw ay kanyang maligtas. Dahil pag yan ay sinabi mong gagawa mo ng mabuti, lumalabas na binabayaran mo yan. Magkano? Ang bayan. Oh, bumili ka ng sertipiko na indulhensya. Pag bumagsak yung pera, diretso ka na sa langit. Kaya nga nagkaroon ng sola fide, sola scriptura, sola fide, upang i-combat, upang labanan yung maling katuruan ng Romano Katoliko noong araw na hanggang sa ngayon ay ginagawa pa na ang kaligtasan daw ay ang tao daw pag sa kanilang paniniwala kapag namatay ka, hindi ka pupunta sa langit, kundi pupunta ka sa purgatorio. Walang Roman Catholic na pupuntang direct sa langit, lahat sa purgatory, instead, maliban lamang kay Maria, na ginawa nila ng doktrina around late century lang. Na si Mary daw ay Immaculate Conception at saka siya ay, anong Immaculate Conception? Walang kasalanan, ipinanganak na walang kasalanan. Di ba? Kung ipatutuhanan mo yung sinasabing Immaculate Conception, ibig sabihin mali ang Biblia. Diba? Even Biblia nila, kasi dahil sa 72 nila, nakasulat doon sa Roma 23 sila na ang lahat ng tao ay nagkasala. Kasama si Mary, bakit magdodoktrina ka ng Immaculate Conception? Bukod doon, meron siyang Immaculate Ascension ba, yung pag-akyat sa langit? Meron yun eh. Ascension, yung December 8? December 8. So, anong nangyari sa purgatory? Ibig sabihin, she is the only one na nag-bypass ng purgatory. Samantalang itinuturo nila na lahat ng tao ay na kailangan dumaan. So marami talagang discrepancy, maraming salo yung hindi nagtatama yung kanilang mga doktrina. Depende kasi kung sino yung pope na nagde-declare ng panibagong doktrina, so naghahalo-halo. And yet saka lang, hindi nila kini-question to. Siyempre, you cannot question the authority of the pope because the pope is infallible. At lalo na po, kapag umupo doon sa kanyang upuan, si St. Peter, may upuan yan, kapag siya umupo doon, lahat ng kanya sasabihin ay salita ng Diyos. Alam niyo ba yun? Ex cathedra. Ganun katindi yung Pope. Pag umupo siya doon sa upuan na sinasabi lang ng upuan ni St. Peter, lahat ng sinasabi niya ay katulad ng salita ng Diyos. Hindi pwede magkamali. Tao ba siya o Diyos? Tao. Ano sabi ng Panginoon sa kasulatan? Makasalanan. So kung nga tayo makasalanan, ibig sabihin, pag nagsalita, pwede yung magkamali. Dahil lang umupuan ka sa upuan na doon, hindi ka na pwede magkamali. Eh marami pa rin taong hanggang ngayon naniniwala eh. Hindi ko maintindihan. Nasaan yung common sense? Di ba? Bagay, ganun din kami noon eh. Teacher ko pa yung ate ko eh. Hello ate. Ang ate ko, katikista yan eh. Hanggang ngayon eh. Alam ko noon, every Tuesday kami noon. Public school eh. Every Tuesday kami noon, may dumadating na mga katikista galing sa Roman Catholic, sa elementary, nung elementary kami. Every Tuesday yan, dumadating ang mga katikista galing sa simbahan na nagtuturo ng religion sa amin. Katikism, which is good. Kasi ang itinuturo nila is value. Ngayon, wala na, no? Kahit ngayon, yung pagtuturo mo sa sa eskwelahan, pinaalis na rin eh. Hindi ka na nga bawal na magbasa ng Bible sa eskwelahan eh. Pero nung kami maliliit, may katikista talaga na pumupunta. Tanda ko yun, every Tuesday yan. At nagtuturo tungkol sa Panginoon. Di ba? Ngayon, wala na nun eh. Kayo ba, mami, nakaranas kayo ng katikism? Kayo pa, nakaranas kayo ng katikista? Hindi na, no? Meron po. Para hindi po ganun ka... Hindi, every Tuesday. Once a week yan eh. Elementary. Meron din rin kayo. No elementary, nakatikism. Okay, good. That is good. Kasi palit pa lang, minumulat na kayo sa spiritual values. But the question is, tama ba yung itinuturo? Ang itinuturo sa inyo, katikista ng simbahan, hindi yung ebanghelyo, di ba? Yes. Ano yung simbahan, paano takbo ng simbahan, hindi gospel ang itinuturo sa katikism. Kaya nga katikism, Catholic yan, katikism. Okay? So, balik tayo doon sa sola fide. Tama, sola fide tayo.
For by grace you have been saved through faith. It is not your works. It is the grace of God, lest any man should boast. Ibig sabihin, kung bakit daw ito ay kaloob ng Diyos, kung bakit ito ay biyaya ng Diyos, para hindi ka magmayabang. Yes. Kasi kung ikaw ay kayang bumili ng iyong kaligtasan, kawawa yung mga mahihirap. At kung ikaw ay nabibili ang kaligtasan at ikaw ay mayaman, baka lumampas ka pa sa langit dahil sa sobrang yaman mo at sa dami ng pambili mo. At kung ikaw ay mahirap, baka hindi ka baka bumaba ka, wala kang pambili, baka doon sa impyerno ang level ay ganito, nandun ka pa sa ilalim. Bakit wala kang pambili? That is the very reason why God binigay niya ng libre sapagkat ang kayamanan ng tao na pambili hindi pare-pareho. Kung talagang pwedeng bilihin ng kaligtasan, some can buy and some cannot. So that would be unfair doon sa hindi kayang bumili. That is why God decided to give it for free. Para level. Di ba? Anong tawag doon? Fair play. Mayaman ka man o mahirap, ang basihan ng kaligtasan mo, galing sa akin, bigay na. Ngayon, ayaw mo pa? Gusto mo pang ikaw ay gagawa para maligtas ka, problema mo na yan. Hindi ba? Gusto mong pahirapan yung sarili mo, hindi magpahirap ka. Pero itong problema kasi, napakahirap tanggapin sa mga tao na ang kaligtasan ay wala kang gagawin. Hindi ba? We are always prone to do some effort para ma-reciprocate mo yung goodness na ibinigay siya. Sa atin, ugali natin Pilipino, kahit ikaw ay binigyan ko ng token o binigyan kita ng kaloob, inalong rang gagawa ka ng paraan para masuklihan mo ako, hindi ba? Ugali natin yon. And that is exactly what God wants us to do. Pag binigyan ka ng Panginoon ng kabutihan niya, anong hinihingi ng Panginoon sa'yo? Anong hinihingi? Binigyan ka ng Panginoon, libre kaligtasan, anong kapalit? Hindi, pananampalataya nga. Nanampalataya ka na. Meron ka ng kaligtasan. Anong hinihingi ng Panginoon kapalit? Mamuhay ka ayos-ayos na sumunod. Obey my commandment. Di ba? Yes. Ang sabi ng Panginoon, ikaw binigyan ko na ng kaligtasan ng libre daw. If you love me because of what I have given you, what are you going to do? Ano gagawin mo? Obey my commandment. That is why, ito yung issue kasi ng mga ng mga faithless worker. Yan pala ikay ligtas na at ang kaligtasan na hindi na mawawala ay dilibre na ikayang gumawa ng kasalanan. That is your assumption. Mali yung assumption mo. Kasi baliktad ka. Dahil ang mga Kristiyano na nampalataya sa pamamagitan ng pananampalataya, sila ay merong kaligtasan pero hindi sila gagawa ng masama. Alam mo bakit? Because they would like to reciprocate the goodness of God. That's why they would like to follow His commandment. Tanong ko sa inyo, kayo ba lahat may kaligtasan? Amen. Tanong ko, meron ba kayong kaligtasan? Amen. Bakit kayo nagkaroon ng kaligtasan? Dahil tinanggap ninyo ang kaloob ng Panginoon na ibinigay sa inyong libre. Kayo ba gumagawa ng masama? Okay, ligtas na ha, pero ang premise kasi dahil pag ikay naligtas, pwede ka nang gumawa ng masama na hanggang gusto mo. Ngayon, after na kaligtasan nyo, gumawa ba kayo ng masama? Hindi, di ba? Yes, hindi. So mali yung kaisipan na pag ikaw ay naligtas, libre ka nang gumawa ng kasamaan. Hindi ganun eh. The moment na ikaw ay makaranas ng kaligtasan, hindi ka gagawa ng masama sapagkat ikaw ay gustong mag-reciprocate ng kabutihan ng Diyos. That is why you are obeying His commandment. Tama? Amen. Sino sa inyo nagsasabong? Dati po. Hindi, ngayon. Wala na po eh. Bakit hindi ka na nagsasabong, Pastor? Dahil po sa kagandahan ng loob ng Diyos. Dahil nire-reciprocate mo yung kagandahang loob ng Diyos dahil ikay binigyan ng kaligtasan. Kaya yung lahat ng ginagawa mo mali, hindi mo na ginagawa ngayon, hindi ba? Yes. Pero ang premise nila iba eh. Ang premise na dahil ikay naligtas, dapat gagawa ka lalo na kasamaan, baliktad. Dahilan sa kagandahang loob ng Diyos. 2 Corinthians 5:17 pakibasa. Ikalawang Korinto 5:17. Tingnan natin kasi, kine-check natin yung premise nila eh. Pakibasa, ikalawang Korinto 5:17. Ang sino mang naipag-isa sa Panginoong Kristo ay isang bagong nilalang. Wala Tapos? na ang kanyang dating pagkatao, siya'y bago. Sapagkat ang sino man, ito ha, sino man, ibig sabihin, yung sino man na nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na ang lumang pagkatao, ang lahat ay pawang naging
magbago. The moment you receive Jesus Christ as your personal Savior and God, by means of your faith alone, God said you become a new person. Wala na ang kanyang dating pagkatao, lahat ng kanyang pagkatao ay naging bago. Nagkaroon ng change. Hindi reformation, but what happened to him is regeneration. Banyuhay. Nagkaroon siya ng banyuhay. Ang banyuhay katulad ng uod, caterpillar, pumasok doon sa kanyang kukun, nagkaroon ng time-lapse, lumabas doon sa kukun, naging butterfly. Ibig sabihin, mula sa pangit na uod, lumalabas siya ng panibagong uri at nagiging paru-parong maganda. Ito yung tinatawag na banyuhay. The moment you get a direct relationship with Jesus Christ by faith alone, and then you will have banyuhay. Reverse ang iniisip nitong mga tao ito, hindi. Sila, hanggang ngayon, naniniwala na faith plus work, pero sila nasaan? Wala sila sa simbahan ngayon, magsimba lang sila sandali. Asan sila? Nasa sabungan, nasa piyestahan, nasa saan? Ito yung faith plus work lahat. Pero yung faith alone, makita mo ba sila sa sabungan? No. Nakakita na ba kayo ng tao na nananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya lang at nagkakaroon ng kaligtasan? Na nagsasabong? Wala po. Nagsisigarilyo? Wala. Nagiinom? Wala po. Pag ang taong yan ay nagsasabing siya'y nasa Panginoon sa pananampalataya lang, nag-iinom, nagsisigarilyo, lahat ng bisyo. Trust me, hindi totoo ang sinasabi niya. Amen. Sapagkat ang bunga ng tunay na pananampalataya ay pagbabago ng buhay, dahilan sa ito yung reciprocate mo, obedience to God. Amen. Okay? Naintindihan niyo yung faith alone? Yes po. Dagdagan pa natin sa isang linggo yan para medyo bugbog tayo ng konti. Pastor, pwede tayo sa closing prayer. Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Lord, thank you, Panginoon, sa isang napakagandang umaga na ito, O Diyos, na aming napag-usapan, Panginoon, tungkol sa iyong salita, Lord God. At ang aming mga panalangin, O Lord, na sa mga salita mong ito na aming natutunan, narinig, Panginoon, ay patuloy ito na mailagay sa pinakamatabang parte po ng puso po namin. Especially, Lord, sa aming salvation, Panginoon, foundation of our faith, O God, na anuman ang mangyari, Panginoon, patuloy namin tayuan ang aming pananampalataya sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na ginamit mo sa umaga ito sa buhay ng aming Kuya Arnel. Panginoon, patuloy mo siya pagpalain, gamitin mo siya mightily and boldly, God, para sa patuloy na paglago po ng bawat sa amin. Maging Panginoon, sa umagang ito, sa iyong service, na ito, Panginoon, sa iyo po namin, pinagkakatiwala ang umagang ito, ang lahat ng mga gagamitin mo, Panginoon, na tatayo sa harapan mo, Panginoon, pangunahan mo kami. Yes. Let your Holy Spirit, O God, ang siyang patuloy nais namin na manguna na sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito, Panginoon, ikaw ang magiging sentro at ikaw ang maparangalan sa pamagitan ng iyong service na ito. Salamat, O Diyos, sa iyo pang papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, sa pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.